Dance class. Okay. Abangan nyo raw si Junwil. Sasama raw siya, no? Sa Kasimato, no? Sige po, patuloy tayo sa pag-uusap natin tungkol sa praise. Pakisabi ng malakas, praise. Pagpupuri sa Diyos. Well, uli, sabi po ng salita ng Panginoon, purihin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga galaw at ng mga tugtugin. Right? Sabi po ng Biblia, purihin ang Diyos sa pamagitan ng pagsayaw. Purihin ang Diyos sa pamagitan ng mga tambol. No? By the way, nagulat po ako doon sa drummer natin kanina, no? Si Axel. No? Ang husay na palang mag-drum si Axel, yung lady drummer natin. So pwedeng-pwede na po tayong mag-women conference or mag-women encounter, no, puro babae na po, ano po yung gagawa siyempre. Okay, sige po, purihin naman natin ang Panginoon sa worship team po natin, no? Salamat sa Panginoon sa kanilang ministry. Okay, sige po, basahin natin tong verse na to, 2 Chronicles 20, verse 1 hanggang verse 4. 2 Chronicles 20, 1-4, sabayan nyo nga po ako magbasa. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita, at iba pang Meonita, si Jehoshaphat. No? Yan po yung mga kapitbahay na bansa ng mga Israelita. No? Pansin nyo, puro ta ang dulo. Of course, sa English ay Moabites, Ammonites, Meonites, andyan yung mga Canaanites, mga parasites, at kung ano-ano pa. Ano. So tapos po, verse 2, sabi niya, nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon sa Tamar na tinatawag ding En-gedi. Verse 3, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Magpasting daw sila. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Pag-isabi nga po ng malakas, praise and challenges. Gusto ko pong pag-usapan natin, yun, kasi po ito ang reality ng buhay, talaga pong kagaya po nila na nahaharap sa malaking challenge sa pagkakataong ito, tayo rin naman may mga kanikanyang mga challenges sa buhay. Ano ba ang challenge nyo? Yung iba sabi nila, Pastor, yung jowa ko, extra challenge talaga. No? Well, talagang ganyan ang buhay, mayroong mga challenges, right? Minsan ang challenges natin ay pwedeng finances. Minsan ang challenges natin ay pwedeng sa karamdaman, di ba? Minsan sa mga relationships. Minsan ang challenge natin sarili natin, di ba? Medyo extra challenge ka sa sarili mo. Hindi mo maintindihan ang sarili mo. Hanggang ngayon hinahanap mo pa rin, no, asan na ba ang sarili ko? No, so bakit yun po ang reality? Kahit sarili natin, mayroon tayong mga inner struggles. Diba? So, natural naman po yan. Ano pa? Yung iba pang mga pwedeng spiritual challenges. Pwedeng sa hanap buhay. Well, ang dami. Pwedeng social challenges. Napakaraming mga challenges. Pero sabi ko, praise and challenges. Pakisabi ulit na malakas, praise. Kasi mahalagang maintindihan natin na, teka muna, ano ba ang mas magandang isama sa panahon ng challenges? Kasi sa atin, karaniwan, ano ba ang karaniwang nasasama natin sa challenges? Diba, usually, challenges come with complaints. Tama? Diba? Pag mayroong challenge, ano ang nangyayari? Puro tayo reklamo. Diba? Challenges usually come with fear. So sinasamahan natin ng takot pag mayroong mga challenges at iba-iba pang mga hindi magaganda na isinasama natin sa salitang hamon ng buhay. Ngayon, magandang matutunan natin na, teka muna, pag may challenges, ano ba ang magandang isama dyan? Well, it should be praise. Pakisabi ng malakas, praise. At tingnan ninyo na makikita natin dito sa mga susunod na mga verses na ang pagpupuri pala talaga sa Panginoon ay isang sandata, isang pamamaraan para mapagtagumpayan natin ang mga challenges. Okay? Ito muna, basahin nga natin itong verse na ito. Ituloy lang muna natin pagbabasa. Verse 15, sabi niya sa verse 15, sinabi ni Jahaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat. Ito po yung dinagpray na sila. Tapos nagpadala ang Panginoon ng propeta. At ano ang sabi ng propeta? Sabi niya ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway
ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Wow! Ano raw? The Lord fights your battles. Amen? Ano nyo po, number 1, kailangan po nating matutunan kung ano ba ang nagagawa ng praise sa panahon ng challenges. By praise, we declare victory. Pakisabi ng palakas, by praise, we declare victory. Okay, pakisabi ng malakas na lang, victory! Yan. Sa pamagitan ng pagpupuri, alam nyo, nagpapahayag tayo ng tagumpay. So ito, makikita nga natin yung background. Sabi niya ay, nagpadala ang Panginoon ng propeta. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Why? Because it is going to be the Lord who will fight for you. Tapos ituloy lang muna natin ang pagbabasa. Sabi niya ay, verse 16, harapin nyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupan nyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeriwel. Verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita nyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya't hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Wow! Ito nga po, ang laki-laking army, nagtulong-tulong na iba-ibang mga bansa para pagtulungan ang Israel. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? The Lord will fight for you. The Lord is going to fight your battles. Wow! Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin nun? Sino ba tong Lord na to? Sino ba si Yahweh? Well, kanina nga lang po, kinakanta po natin, di ba? Yun nga pong Jireh. Of course, si Yahweh, yung sabi natin sa Tagalog, sa English, Jehovah. At yun po, ang dami pang mga katangian ni Jehovah, ng Panginoon. Ano po yung mga yon? He is Jehovah Jireh. Anong ibig sabihin ulit ng Jireh? He provides. Right? Kaya sabi niya, He is enough. No, the Lord is enough. And if the Lord is enough, then I am content. I am enough. Right? So sabi niya, Jehovah Jireh. Andyan pa yung sabi, pag mayroong may sakit, ano raw? Jehovah Rapha. Ang nagpapagaling ang Panginoon. Diba? Andyan pa po yung katangian ng Panginoon na sabi nila, Jehovah Shammah. Ano naman yung Jehovah Shammah? The Lord is there. Pakitingnan yung katabi siya, siyamahan ka ni Lord. No? Hindi ka niya iiwan. Lagi mo siyang kasyama sa lahat ng panahon ng iyong buhay, kahit sa iyong mga battles. Amen? Ano pa? Isa pa sa mga karaniwang isinasama sa pangalang Jehovah ay yung Nisi. Ano naman yung Nisi? Well, hindi ito yung ramen, ha? No. Pag sinabing Nisi, ano naman yon? Banner, bandila, watawat. Sabi, the Lord is our banner. Jehovah Nisi. Anong ibig sabihin nun? Na siya ang tutulong, siya ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Actually, yun ang picture dito, noong sabihin dyan na the Lord is going to fight for you. It will not just be your battle, it will be the Lord's. Kasi sabi po niya, ang Panginoon ang lalaban kasi nga po siya ang ating bandila. Siya ang katulong natin. Alam niyo ba, na yun pong Jehovah Nisi ay lumabas yan sa gitna din ng challenge. Kasi po sa mga challenges ng buhay, doon natin mas nakikilala ang Diyos. Right? Right? Pag medyo chill lang tayo, parang okay lang yung buhay. Minsan, ang babaw ng pagkakakilala natin sa Panginoon. Pero pag nakakaranas tayo ng mga challenges, doon lumalalim ang pagkakakilala natin sa Diyos. Di ba? Kaya ayaw ng Panginoon na manatili tayong mababaw. Pero ang maganda dito, yun nga po, pag nakaranas tayo ng challenges, ay nako, mas gaganda pala ang relasyon natin sa Panginoon. So anyway, ano yung challenge nung panahon na to sa mga Israelita? Ito yung pagkakataon na kalalabas lang nila ng Egypt. Pagkatapos ay sinalubong sila ng isang army din dahil nga ayaw silang padaanin doon sa disyerto. So ang ginawa ni Moses, sinugon niya si Joshua para harapin yung mga sumusugod sa kanila na army. Tapos ang mga kasama ni Joshua, mga kalalakihan ng Israel na walang gaanong alam sa gyera. Hindi pa sila sanay magipaglaban. Hindi army itong mga to, mga magsasaka. Sila ang hihaharap sa isang napakalaking army na talagang sanay na sanay. Tapos ang ginawa naman ni Moses, siya ay umakyat sa burol, tapos daladala niya yung kanyang tungkod. Nabasa niyo ba 'yon? Di ba yung habang si Moses po andun po sa burol, itinataas niya yung kanyang tungkod. At sabi, habang nakataas ang kanyang tungkod, kitang-kita sa may baba ng burol,
na naglalaban yung mga Israelita sa yung mga kalaban nila at habang nakataas ang tungkod ni Moses, yun namang mga Israelita ang nananalo, napapaatras yung mga kalaban. Pero kapag naman, siyempre nangangawit, di ba? Ang tagal ba naman ng nangangalay? Kayo nga, mga 3 seconds lang, sabi ng worship leader, taas nyo kamay nyo. Mga 3 seconds pa lang, pagod na eh. Di ba? Bumababa na agad. Pero ito sabi, pag siyempre nangangawit si Moses, ibababa niya, di ba? Pagbaba niyang gano'n, ang mangyayari naman, mapapatras naman yung mga Israelita, matatalo sila sa laban. Tapos, o di itataas ulit ni Moses, aba, mananalo na naman yung mga Israelita. Mapapagod na naman, aatras na naman yung mga Israelita. So, na-imagine ko para silang nagsasayaw lang ng cha-cha-cha. Di ba? So, parang gano'n lang ginagawa nila. Anyway, ang ginawa, tuloy, nung kapatid ni Moses na si Aaron, sa kanong isa pa, si Hur, ay tinulungan si Moses, hinawakan na lang yung kanyang kamay. Tapos ikinuha siya ng sopa, no, na lazy boy, no. Ikinuha siya ng bato, pinaupo na lang sa bato si Moses tapos hawak-hawak nila yung kanyang kamay, di ba? At dahil nga tuloy-tuloy na nakataas, ang kamay ni Moses ay tuloy-tuloy ang panalo ng mga Israelita. At dahil doon, sabi nila, kaya po na lumabas yung pangalan Jehovah Nisi. The Lord is our banner. Yun po ang larawan na ang Panginoon ang lumalaban para sa atin. Amen? Come on, amen po ba? No, ibig sabihin, may mga challenges ang buhay. Pero choice mo yan. Sasarilinin mo o isama mo si Lord? Come on. Di ba, minsan may mga challenges tayo, minsan, gusto natin, sarilinin lang natin. Di ba, bakit? Kung kailan may challenges, saka ka ba naman napapalayo sa Panginoon? Di ba, hindi sinasarili mo. May challenge ka, hindi ka nagpipray. Di ba, o di sinasarili mo. May challenge ka, puro ka reklamo. O di sinasarili mo yung mga challenges mo. Samantalang pwede kang magpuri pala sa Panginoon sa gitna ng challenges at pag nagpuri ka sa Diyos, mas lalo kang sasamahan ng Panginoon. Tingnan nyo ito Tingnan nyo ang kasunod na mga pangyayari. 2 Chronicles 20, 18-19. 2 Chronicles 20, 18-19, sabi diyan, continuation lang to verse 17 yung binasa natin kanina. Then Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. Nagpatira pa siya sa Panginoon. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord. Ano ang response nila nung sabihin na huwag kayong mag-alala, ipaglalaban kayo ng Diyos? Ano ang response? Sila ay nagpatira pa sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon. Tapos ano ang kasunod? Come on, basahin natin uli. Sabi rito, anong verse na tayo? Verse 19, and the Levites, the Kohathites, and the Korahites, sino ba yung mga yon? Yung mga Levites, siyempre sila po yung mga naglilingkod sa templo, yung mga Kohathites, yung mga hindi nagtatites, mga nangunguha ng tithes, no? At mga Korahites, no? Tapos po ano pa? Stood up to praise the Lord, the God of Israel, with a very loud voice, no? Nagpuri sila sa Panginoon. Bakit sila nagpuri? Tapos na ba ang laban? Hindi pa. Right? Hindi pa tapos. Pero dahil sabi ng Panginoon, ipaglalaban ko kayo, nagpuri na sila. No, kaya nga sabi natin, by praise we declare victory. Pag sabi ng malakas, declare victory. Alam mo pala, pag nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Panginoon, ibig sabihin nun, nag-a-advance na tayo. Nag-a-advance na tayo ng pasasalamat. Bakit? Kasi may pinangako ang Diyos, panghahawakan ko ang pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, tutulungan niya ako. Hindi panghahawakan ko yun, talagang maniniwala ako, natutulungan niya ako. Right? So by praise, we declare victory. And when we declare who God is, yung dinideclare kasi natin, pag nagpupuri tayo, dinideclare natin kung sino ang Diyos. Ipinapahayag natin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ang ating saklolo, ang Diyos ang laging andyan para sa atin. Pag ipinapahayag mo yon, ay nagbubukas pa pala tayo ng maraming pintuan, malaking pintuan para sa tagumpay sa buhay. Alam nyo, sabi po sa ilang verses sa Psalm, sabi niya ay, He who sacrificed thanksgiving honors me, and He prepares the way so that I may show Him the salvation of God. Ano raw? Sino man na nagpupuri at nagpapasalamat, nagpaparangal sa akin, at nagbubukas ng pintuan
Para daw maranasan niya ang pagliligtas ng Diyos. Wow, tingnan mo buti yan. Pakibasa nga ng malakas. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Wow, ganun pala yun, no? Nagpapasalamat ka sa Panginoon, the same time sumusunod ka sa Panginoon, mapagpasalamat ka na, tapos masunurin ka pa, nagbubukas ka ng pintuan, gumagawa ka ng daan para sumagana ang pagpapala at pagtulong ng Diyos sa buhay mo. Amen, mga kapatid. So by praise, we declare victory. Inaangkin na natin, Lord, sa amin ang tagumpay dahil alam namin, kasama ka namin sa buhay namin. Amen? So yun nga ang kanilang ginawa. So again ano pa to? Wala pang nangyayaring laban. Hindi pa nila nakakaharap talaga yung kalaban, pero they were declaring victory. No? Pakitingin ng katabi, pakasibihan, i-advance mo na. No? Magpuri ka na sa Panginoon. Di ba? Minsan kasi ang ugali natin, hindi, antayin ko munang matapos lahat problema ko. Bago ako magpuri, di ba? Bago ko talaga ibigay yung buong puso ko sa Diyos. Di ba? Minsan ganun tayo di ba? Hindi, aantayin ko muna na ma-provide pangangailangan ko, no? Hindi, aantayin ko muna maging ayos lahat, no? Bago talaga ako magpuri sa Panginoon. Come on, sabi po dito, ay pwede mo palang i-advance. At ang nag-a-advance, pwede pa palang makaranas ng mas matitinding grasya ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Pangalawa, ano yung number 1 muna? By praise, we declare victory. Number 2, by praise, we destroy the enemy. Pag sabi ng malakas, destroy! Ano pong nangyari po dito? No? By the way, pag sinabing enemy, kasi nga challenges, di ba? So pag sinabing enemy, ito yung cause ng mga challenges natin. Well, it could be people, di ba, may masamang tao, na talagang yun ang challenge mo talaga sa buhay, yun ang struggle mo, pero pwede rin ang kalaban natin sa buhay ay sakit. Tama? Pwede rin ang kalaban natin ay kahirapan. Di ba? Pwede rin ang kalaban natin sa buhay, sabi ko nga kanina, yung sarili natin. Andyan yung mayroon kang inner struggles, mayroong depression, mayroong anxiety, mayroong mga sarili mong mga dala-dala, di ba? Kaya kasalanan marahil na hindi natin napagtatagumpayan, those are our inner struggles. Pero alam niyo, sa totoo lang, isa pa sa mga talagang pangunahin na kalaban natin sa buhay ay ang mga masasamang espiritu. Sabi ni Apostol Pablo, we do not fight against flesh and blood, but we fight against spirits. Aba, may mga struggles pala sa buhay. May mga challenges pala sa buhay na hindi pala normal. Hindi lang pala to issue ng tao sa tao o issue ng tao sa mga pangyayari sa paligid, kundi may mga pagkakataon pala na may mga demonyito na nangingialam sa buhay natin. No? At yung mga demonyito at demonyitang ito, yun yung mga nagpapahirap ng buhay natin. Alam nyo ba, ang isa sa mga pangunahing gawa pala ng kaaway sa buhay ng isang tao, ng masasamang espiritu, yung tinatawag na oppression. Ano ba yung oppression? Pagpapahirap, pangkakawawa. Pag sinabing ino-oppress, well, sa Bible makikita nyo dyan, may ino-oppress sa pamamagitan ng karamdaman. May ino-oppress sa pamamagitan ng kalituhan, ng isipan, kagaya nitong si Haring Saul, di ba, na nawawala sa katinoan. May ino-oppress sa pamamagitan ng mga masasamang mga pangyayari sa buhay. May mga oppression pala, no? Pero alam niyo, yun na nga no? Kahit ano pa ang gawa ng kaaway sa buhay natin, alam niyo, pag talagang kumilos ang Diyos, tutulungan niya tayo. Amen? At pwede talagang makawala sa anumang oppression, anumang gawa ng kadiliman sa ating buhay. Kasi minsan, alam niyo, sa totoo lang, akala mo problema mo sa tao Pero, yung pala, mayroon pa, spiritual na pala siya. Akala mo, problema mo lang sa pera. Yung pala, teka, mukhang mayroon nang demonyitong nangungulit dito. Di ba? Na kailangan na talagang tanggalin sa buhay ko. No, kaya nga sabi rin po ni Paul, we do not wage war with the weapons of the flesh. We wage war with the weapons of the spirit. No, tayo raw lumalaban dapat hindi sa pamagitan ng laman sa laman, nang sa pamagitan ng sandata ng laman, kundi sa pamagitan ng sandata ng
Espiritu. At ano ang sandatan ng Espiritu? Ayun na nga po, siyempre isa na prayer. Pero isa na nga na pinag-uusapan natin din ngayon ay praise. Pag-isabi ng malakas, praise. Alam niyo, pag mapagpuri tayo sa Diyos, no, iba po talaga yung nagiging effect din pala kahit sa mga struggles natin, spiritual struggles, inner struggles, at iba-iba pang mga struggles natin sa buhay. Come on, mapagpuri ba kayo sa Panginoon? Come on, come on. Alam niyo, maganda kung maranasan pala natin, no, at gawin natin, gawin yung practice ito sa buhay ninyo. Ha? Na pwedeng paggising nyo ng umaga, no? Pwede kayong nagpapatugtog ng worship songs, ng praise song sa inyong mga bahay. Yung umaga ninyo, yung bahay ninyo, punuin nyo ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Yung o kaya, paggising mo, pwede kang sumambit ng mga pasasalamat sa Panginoon. Pansinin nyo kasing mabuti, yung itinuro ng Panginoon na Ama namin, di ba, ganito kayo manalangin. Di naman niya sinabing yun, ang ulit-ulit mong sabihin. Pero sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Tapos sambahin ang ngalan mo. Tapasin ninyo, sa prayer, inumpisahan ng Panginoon talaga pagpupuri. Right? Tapos saan niya tinapos? Sapagkat sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Mula pa nung unang, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, ang prayer pala, maganda sinisimulan sa pagpupuri, tinatapos din sa pagpupuri. At ang araw, magandang sinisimulan sa pagpupuri, tinatapos din sa pagpupuri. Amen? So, halimbawa, kayo ay nasa sasakyan, kung nasa kotse kayo, magpatugtog, right? Ng mga pagpupuri sa Panginoon. Kaya ba natin gawin yon? Gawin yung lifestyle. Pag-isabi ng malakas, lifestyle. Gawin nating buhay talaga natin ang pagpupuri sa Panginoon. Right? So, yun po kasi, ang taong mapagpuri ay actually gumigiba ng mga gawa ng kaaway sa kanyang buhay. No, so, dito nga, ituloy na po natin pagbabasa. So, ano po ba ang nangyari dito? 2 Chronicles 20, verse 21 to 22. Tuloy lang natin yung kwento. Sabi dito po, no? And when he had taken counsel with the people, he appointed those who were sing to the Lord and praise him in holy attire as they went before the army and say, give thanks to the Lord for his steadfast love endures forever. Wow! Ano raw? Sabi po, haharap sila sa giyera, di ba? Nung kahapon yun Kahapon yung sila ay nagpuri dahil narinig nila ang pangako ng propeta. Pangako ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Tapos sabi ng Panginoon, bukas, di ba? Bukas, makakaharap nyo ang kalaban. Pero hindi kayo lalaban. Di ba? So kinabukasan na to. Ito na yung pangyari, sumunod na araw. So haharap sila sa kalaban. At ano po ang ginawa nila? Paano silang humarap sa kalaban? Sino ang nangunguna? Yung GTC worship. Diba? Dapat sila unang sumusugod. Diba? Pero kita nyo, di ba? Sino raw? Nakabihis na ano? Nakabihis ng ano? Holy attire. Nakabihis sila ng, pang worship. Tapos, yung may nakasulat, holy forever. Ganyan, no? So, nakabihis sila ng hindi pang giyera. Di ba yung mga panggiyera, yung mga armor, di ba may helmet, tapos mayroong scale. Pag silabing scale armor, yung mga metal-metal na parang bulletproof, di ba? So, pero hindi ganoon ang kanilang suot. Tapos ito pa ang matindi. Susugod sila, ang dala nila, hindi sibat, gitara. No? Right? Hindi pompiang. Hindi kalasag. Ano ang dala nila? Pompiang. Di ba? Yung iba may dala pang drums. No? Siyempre, mauuhaw sila, kailangan ng tubig. No? So, pero tinan mo, susugod. Pinag-isipan ko ng matindi yun. No? Pero di ba, tinan nyo, haharap sila sa laban, ay, ang dala pa naman, musical instruments. Matindi. Di ba? Imagine nung unang panahon kasi, ganito yung karaniwan na mga giyera, ganito yung mga paglaban. Nauuna usually yung mga archers, yung mga may namamana, di ba? Papaulanan ng palaso yung kalaban para medyo magiba yung kanilang formation, masira yung kanilang defenses. Pagkatapos nun, susugod yung tinatawag na infantry. Ano naman yung infantry? Mga bagong silang. Yung mga infantry, di ba? Yung mga foot soldiers.
Yung mga naglalakad lang, siyempre, nadala yung kanilang mga, either nakasibat, nakaespada. Tapos susunod, usually, yung cavalry. Ano naman yung cavalry? O, di ba? Yung mga nakakabayo, yung mga chariots, yun yung usual na pagsugod. Aba, pero iba ito. No? Hindi nagpapaulan ng pana, kundi, nagtataas ng papuri sa Diyos. Wow, no? Alam niyo, kahit ngayon, kahit tingnan niyo po, kahit sa modern warfare, kahit sa panahon po natin, ang ginagawa ng mga bansa, pag susugurin nila, yung kalaban nila, nakita natin yan sa nangyari sa Iran, di ba? Ano ang ginagawa? Doon po muna sa air, no, sa hangin. Importante po kasi yung tinatawag na air dominance. Ibig sabihin, papalipad ng mga eroplano para yung mga eroplano magbabagsak ng bomba at para na sa ganon masira ang diskarte at depensa at lakas ng kalaban. Diba? So, ganun muna. Hindi basta-basta nagpapapunta na agad ngayon ng mga foot soldiers. Hindi na yung para pupunta agad yung tao para makipagbarilan agad doon sa lupa. Doon muna sa air, sa himpapawid, nagpapadala ng mga bomba. At yun ang kanilang ipinampapanalo. Right? Nakita natin ngayon, sabi ko nga sa Iran. Pero mapapansin nga ninyo, ito iba nga, no? Iba, hindi nagpapaulan ng pana, hindi nagbabagsak ng bomba, kundi nagtataas ng papuri sa Diyos. Just the same, air dominance pa rin. Pero itong air dominance na to, kapangyarihan sa himpapawid, kapangyarihan sa pamagitan ng pagpupuri sa Panginoon. Alam mo, kung yung daladala ng eroplano na bomba ay makapangyarihan, edi mas lalo na yung galing sa langit. Mas mataas kaya ang langit kaysa sa kinaroroonan ng eroplano. Kaya mas makapangyarihan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Iba talaga pag ang Panginoon ang kumilos. Right? So ano nga ba ang dapat gawin? Kaya nga sabi nila, papurihan natin ang Panginoon. Nagpuri sila, kumanta sila, at sa kanila nga pong pagkanta habang nagpupuri sila sa Diyos, ano ang kanilang sinasabi? Sabi po dito, give thanks to the Lord for His steadfast love endures forever. Alam nyo, mapapansin nyo yan, sa mga Israelita, na common theme ng kanilang kanta, kahit basahin nyo ang Psalms, basahin nyo yung iba pang mga aklat sa Old Testament, mapapansin nyo, common theme ng kanilang mga pagpupuri ay yun pong the steadfast love of the Lord endures forever. His mercy endures forever. Di ba? Kahit sa Lamentations, di ba? Sabi niya, great is your faithfulness. Your mercy endures forever. Paulit-ulit. Bakit? Kasi yun yung pangunahin talaga na sinasabi nila sa Panginoon. Ibig sabihin, una talaga nilang pinupuri ay yun pong pagmamahal ng Diyos sa kanila. Una talaga nilang pinupuri yung katotohanan na mahal sila ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ng mga Israelita, bagamat sablay sila sa maraming pagkakataon, hindi nagbabago o hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Alam ng mga Israelita, kahit kaano kahirap yung sitwasyon nila, alam nila mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya yun ang una nila lagi na ipinagpupuri sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yan yung isang bagay, kung naghahanap ka, ano bang ipagpupuri ko sa Panginoon? Yan lang pa lang, sapat na yan eh. Ipagpuri mo, imagine, mahal ka ni Lord, at ang pag-ibig niya sa'yo, ay grabe yan, steadfast na endures forever pa. Sang ka pa? Come on. Di ba, steadfast? Ano ba yung steadfast? Di ba, steady? Handyan lang, hindi nawawala. Tapos, endures forever. Ay, pambihira. Ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi nawawala. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Diba? Alam mo ko, magpupuri ako sa Panginoon. Anong mga dahilan para magpuri ako sa Diyos? Unang-una, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Diba? Yung pag kahit na ano tayo, kahit sino tayo, minahal tayo ng Diyos. Sabi nga nila, if you cannot see God's hand, just trust His heart. Magtiwala ka na sa puso ng Diyos, andun ka. Na ang puso ng Diyos puno ng pagmamahal sa'yo. At concern lagi ang Panginoon sa'yo. Amen? Kahit ganyan ka. Tingnan mo yung katabi mo, kahit ganyan ka. Mahal ka ni Lord. Pero mas mararanasan mo siya pag umayos ka. Amen? Sabi nila, give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Wow! Tapos po, ano ang kasunod na pangyayari? Sabi dito, verse 22. Sige, verse 22, ano nang nangyari? And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so that they were routed.
Ano raw? Habang sila raw nagpupuri, habang sila kumakanta sa Panginoon, ano ang nangyari? Ang Panginoon ang nagpadala ng kaguluhan doon sa mga kalaban at bandang huli sila ang nagtagaan. Sila ang nagpatayan. Kaya nga pagdating ng mga Israelita doon sa lugar nila, wala na ang kalaban. Naiwan na lang nila yung kanilang mga kagamitan. Patay na yung mga kalaban. Yun ang katuparan ng sabi ng Diyos, the Lord will fight your battles. No, hindi kayo lalaban, ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. At yun, paano nangyari ito? Yun nga po ang power ng praise. Yun ang kapangyarihan pag tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, so tingnan nyo mabuti ha, sabi niya, and they were routed. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Bakit? Sa pamagitan ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Alam nyo, sabi ko nga, may mga challenges tayo, may mga struggles tayo, pero ang tao nga pala na mapagpuri sa Panginoon, nararanasan niya ang kakaibang kilos ng Diyos sa buhay niya. Alam mo sa totoo lang ha, ito practical na lang na paraan. Kahit sabihin mo, may inner struggle ka, you are full of anxiety and depression, at hindi ko po ina-undermine yun, naiintindihan ko yun na mabuti. At sabi ko, ang dami kong mga karanasan, experience, mga nakakausap sa mga ganyan, dami kong kaibigan, mga psychotherapist. Pero ito po ang reality. Iba raw kapag ang tao talagang lumalapit sa Diyos. Kasi imagine mo, meron ka, ikaw puno ng kalungkutan, meron ka depression, pero natutunan mo na magpuri sa Panginoon, mapapalitan ng kagalakan ang puso mo. At ang espiritual na kapangyarihan ang kikilos sa buhay mo. Kaya kahit pa sabihin mong natural na mental, natural na emotional health issue, totoo yun. Mental health issue, totoo po yun. Pero anumang mental yan, emotional, physical, financial, lahat po ng yan kayang tapatan ng espiritual. Kaya po tayong tulungan ng Panginoon pag lumalapit tayo sa Kanya. Amen? Hindi ko rin naman sinabing mag-pray ka lang, magpuri ka lang. Hindi ko sinabing ganon. Pero may mga pagkakataon, yun lang sapat na. May mga pagkakataon naman, ang Panginoon, i-guide pa tayo para na sa ganon, gumawa pa ng ibang paraan. Pero mapapansin po ninyo, napakalaki talaga ang tulong ng Diyos sa buhay natin. Amen? So alam nyo, ito nga nagpuri tapos nagtagumpay. Ngayon, alam nyo, pag nakakabasa tayo ng ganitong mga kwento, mga pangyayari sa Biblia, actually, kinakailangan mo mag-decide Ano ang desisyon mo? Mag-decide ka kung paniniwalaan mo na nangyari talaga yan o hindi. Come on. Sino sa inyo naniniwala na yung binabasa natin ay hindi ito kathang-isip, hindi ito kwento, ito ay kasaysayan? Diba? Kasi kung tayo mo, kanta lang yan, wala lang yan, di ba? Kwento lang yan, wala yan. Pero kung naniniwala ka, yan ay kasaysayan, and which it really is, ito naman talaga ay kasaysayan, at ito ay katotohanan. Ngayon, kung lubos mong pinaniniwalaan yan, kinakailangan matutunan natin, oo nga, kung iyan ay hindi kathang-isip, kung yan ay kasaysayan, kung yan ay katotohanan, at pinaniniwalaan ko yan na talagang nangyari, then ang susunod mong desisyonan ay, kaya mo rin bang maniwala na kung nangyari yan, ginawa ng Panginoon sa napakalaking challenge, 3 army, tinalo ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagpupuri, kaya mo rin bang maniwala na sa panahon mo ngayon, yung maliit na challenges mo, kaya rin ng Diyos? Come on, kaya ba ng Diyos? Ba, yun ang tanong. Diba? Kasi ano sabi ng Bible? The Lord is the same yesterday, today, and forever. Kung nung unang panahon tinulungan ang mga Israelita, ganun din sa panahon natin tinutulungan tayo ng Panginoon. Kung nung unang panahon, yung mga tao na bayan ng Diyos dahil sa dugo ng hayop, dugo ng tupa, dugo ng baka, idilalo na ngayon, ikaw ay nabili ng Diyos, ikaw pag-aari ng Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mas available sa iyo ang tulong ng Panginoon. Kaya nga importante ang ating pagtitiwala po sa Kanya. Another instance, tingnan nyo po ito. Tingnan naman natin sa New Testament. Tingnan natin ang New Testament. Sabi dito, Gawa 15:25-26. Gawa 16. Sabi ay, nang maghahating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Ano ba ang sitwasyon dito? Ito po yung panahon na sina Pablo nangangaral sa Philippi, tapos
napag iniitan sila, to cut the long story, nagalit sa kanila yung mga tao, ginulpi sila. Tapos pagkatapos pa sila magulpi, kinulong sila, at ang kabilin-bilinan, ilagay sila sa pinaka-secure, pinaka-sulok ng dungeon, ng kulungan. Di ba, mga kulungan pa naman nila noon, yung mga, mabuti ngayon, mas masarap ka yung kulungan, right? Itong mga hinukay sa lupa, mga underground. Tapos hindi lang yon, nakakadena pa sila. Pero alam niyo, sa ganong sitwasyon, masakit ang katawan, tapos nakakadena pa sila, nakakulong pa sila sa napakadilim na lugar. Alam niyo kung ano ang ginawa nila? Come on, sa gitna ng kanilang struggle, ano ang ginawa nila? Nananalangin sila at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Diba? So kumakanta sila. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Wow. So, yun, no? Kumakanta si Pablo, nag-special number bigla. Si Pablo at saka si Silas. No? Tapos may nag-collect ng offering. No? So, tingnan nyo kung anong nangyari dito. Di nakikinig naman yung ibang mga bilanggo. No? Tapos 26, tingnan nyo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Wow, no? Well, maring curious kayo. Anong nangyari diyan? Basahin niyo na lang. Hindi po sa mga tinatamad magbasa, ito po nangyari, ha? No? Hindi naman talaga sila tumakas. Ano po? Kundi actually naging dahilan 'yan para maligtas yung bantay ng bilangguan, makakilala sa Panginoon. Amen. Kaya nga po Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Saka diyan po yung background po niyan. Okay? Pero yun nga, no, ano po ang nangyari? Sa gitna ng panalangin at ng pagpupuri, kumilos ng matindi ang Diyos. Alam niyo ba, may mga makakalag na kadena sa buhay mo, may mga magigibang pader, pag talagang tayo mapagpuri sa Panginoon. Hello? Alam niyo ba, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, ay ang dami palang mga espiritual na nangyayari na hindi natin nakikita. Alam niyo po, kahit sa mga pagtitipon na kagaya nito, minsan sa kalagitnaan ng mainit na pagpupuri, mayroon pong minsan na parang, ano nangyari dahil sa taong ito? Sana yung napapasigaw yung pala yung demonyito sa katawan, no? Na hindi matiis yung tindi ng pagpupuri sa Panginoon. O minsan may mga gano'n, di ba? Iba naman lumalabas na lang kasi hindi nga nila kayang tiisin. Pero alam niyo, ang prayer ko, yung bang lahat tayo talagang kayang magpuri ng todo sa Panginoon para na sa gano'n, anumang demonyito at demonyita yan lumayas talaga sa katawan mo. No? Habang nagpupuri ka. Hindi yung lalabas ka kasi pag lumabas ka, andun pa rin siya. Di ba kasama mo pa rin? Right? So hindi yung para maguluhin ka lang, hindi yung para hindi ka lang makapag-focus, magpuri ka sa Panginoon at ng totoo at makikita mo palalayain ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Yun ang power ng praise. Ano po ulit ginagawa ng praise? By praise we declare the victory. By praise we destroy the enemy. Hindi pa tayo tapos, mga kapatid, pero tumayo na po tayong lahat, no? Tumayo po tayong lahat. So, pakisabi nga po ng malakas, praise is a weapon. Ito palang sandata yan. Of course, di ko sinabing yan lang, no? Pero iba po talaga ang nagagawa pag tayo nagpupuri po sa Panginoon. May ipapakita akong picture sa inyo. Ipapakita akong picture. Yan. Yan po, no, yung mag-amang yan. Ano po? Meron po kasing tayong mga kinakanta dito sa church, mga karaniwan, mga compose na mga puti, no? Kasi nga siyempre English yung mga songs natin. So andyan po, meron tayong mga karaniwang kinakanta rito, kanta ng elevation worship. No? Narinig nyo ba yung mga elevation worship? Meron din tayong planet shakers. No? Of course, mga puro ano yan, mga Amerikano, yung iba Australian, yung iba European, Christians ang mga kumumpos na mga yan. Siyempre, ang mga ibang sikat na banda, GTC worship. Di ba? Naniwala naman kayo. Kung may Planet Shakers, ano ba ang GTC? Globe Trembler Church. So, umuuga talaga, no? Anyway, meron pang isang band na madalas din nating nakakanta. Ito po yung Bethel worship, no? Bethel
worship. Isa po, of course, mga gawain din ito ng Panginoon, Bethel Church. At alam niyo po, maraming mga kanta na galing sa puso, inilagay ng Panginoon sa puso mo, tapos na-compose yung kanta. Tama? Ganun naman ganun naman yung pagkanta, no? Kaya yung mga in love, mabilis makagawa ng kanta minsan. Di ba? Pero minsan naman may mga kanta po na galing po sa matinding karanasan. Alam niyo po, mayroon tayong isang kinakanta na galing po talaga sa isang matinding karanasan. No? Ito po 'yon. Ito po, itong mag-amang ito, no? Ito pong bata, yan po si Jackson. Ito pong tatay si Brian. Actually, doon sa banda rito, ang alam ko katabi nila yung misis niya, no? Ito. Wala doon, no? Pero ito po kasi kaya ko po in-screenshot yan. Ito po yung unang pagkakataon na kantahin yung kakantahin natin ngayon. The very first time nakantahin ito. At ngayon, paano bang nabuo yung kanta? Dahil po dyan po kay Jackson. No? Dahil dyan kay Jackson. Si Jackson ay bigla na lang isinugod sa hospital. Actually, via helicopter pa kasi matindi yung kanyang sakit. Isinugod siya sa hospital para ipagamot. Mga member po sila ng church na yan. Tapos, siyempre, nagpipray yung church. Hanggang isang gabi, tumawag po tong si Brian doon sa leader po ng church. Yung nakakompose ng kanta. At sabi ng doktor, baka hindi na abutin ng umaga. Hindi na malalagpasan ni Jackson ang gabing ito. Yun pong composer, yung leader ng church. Nung marinig po niya yon, nalungkot po siya. Sabi niya, hindi ko na makikita pala ulit si Jackson. Tapos naramdaman daw niya para siyang nakaharap sa isang napakalaking higante. Parang naramdaman niya ang kanyang sarili na parang si David na nakaharap kay Goliath, na mayroong hinaharap na napakalaking higante na parang ang hirap pagtagumpayan. Sabi, ang bigat-bigat ng sitwasyon, andyang hindi na sila makapaniwala. Niisip nila wala mamamatay na si Jackson. Pero habang daw yun ang nararamdaman niya, bigla na lang sa kanyang kalooban ay lumabas ang salitang raise a hallelujah. No? Raise a hallelujah. No? Magtaas ka ng papuri sa Panginoon. Magtaas ka ng papuri sa Panginoon. At bigla na lang daw niyang naisang bulat, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. At nung gabing yun, sila po ay nagpuri sa Panginoon. Nagpuri lang ng nagpuri sa Panginoon. At yun nga po, ang kinalabasan, nabuhay po yung bata. Kaya nung kinanta po ito, yan, yung video na yan, unang-unang pagkakataon na kinanta. At sabi nila, we raise a hallelujah. Ang challenges sa buhay, mga kapatid, ang struggle sa buhay, andyan talaga yan. Kahit saan ka pumunta, kahit ano ang gawin mo, talagang may mga challenges sa buhay. Ngayon, mamili ka na lang kung ano ang gagawin mo sa panahon ng mga challenges. Well, one of the best choices is to raise a hallelujah, to praise the Lord. Amen! Amen! So isipin mo ngayon, bago natin ito, habang kinakanta mo ito, isipin mo ano yung mga struggles mo, pangpamilya ba, kalusugan ba, ano ba yung mga struggles mo, spiritual ba ito, impersonal mo ba ito, whatever your challenges and struggles are, sabayan mo yan, bigyan mo yan ng matinding pagpupuri, at sabihin mo sa Panginoon, Lord, I praise you amid my challenges, and I believe, Lord, you are going to work. Naniniwala ako, Panginoon, may ginagawa ka. I raise a hallelujah!
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. In the presence of my enemies, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. In the presence of my enemies, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Come on, come on. May ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kumikilos ang Diyos. Amen? Sa mga susunod na mga araw, makikita pa natin ang pagbabago ng takbo ng buhay natin, pagbabago ng sitwasyon natin. It is because God is at work in your life. Ngayon, gusto ko sumigaw tayo ng sigaw ng tagumpay. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Well, ano ang isisigaw natin? Bahala na kayo, basta tungkol sa pagpupuri sa Panginoon. Ha? Pwede mo sabihin, praise the Lord. Pwede mo sabihin, hallelujah. Pwede mo sabihin, I trust you, Lord. Pwede mo sabihin, I love you, Jesus. Pwede mo isigaw lang ang pangalan ni Jesus. Bahala ka na kung ano ang nasa puso mo. Basta ibigay mo yan at itaas ang pangalan ng Panginoon sa lugar na to. Kasi andito tayo para sa walang ibang pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoon. Come on, ready? Ready? Bibila ko ng 3. 1, 2, 3. Hallelujah!